Kumusta na mga kapadong? Padong time no see. Kumain ka na ba? Ito yung madalas na greeting sa atin ng mga kamag-anak natin. Ang ating mga lola, lalo na ang mga nanay kapag noon lang tayo muli nagkita. Kasi sa bawat tanong na kumain ka na ba ay isang panalangin na sana ay busog ka at sana ay pinagpala ka. Natanong mo na ba ang sarili mo o ang katabi mo ng kumain ka na ba? Ito ang pag-uusapan natin sa Ikwento Mo kay Padong. Mga kapadong, madalas kapag tayo ay gutom ay nakakainit naman talaga ng ulo. At siyempre, nais nating kumain para maibsan ito. Yung iba, tumataas ang high blood. Yung iba ay tunay na nagagalit. Pero pagkatapos kumain ay tatahimik na ito. Ano ba kasi ang dala sa atin ng pagkain? Marami. Una, ang pagkain ay hindi lang naman basta physical na activity. Ito rin ay isang bagay na spiritual, isang bagay din na communal. Kasi sinasalang-alang natin sino ang naghanda ng pagkain. Para kanino ang pagkain. At ano ba ang hinandang pagkain? Sa bawat pamilya, kapag tayo nagsasalo-salo, ito rin yung pagkakataon na para tayo ay makapag-usap-usap. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng link o nagkakaroon tayo ng pagkakataon para makapaghawak puso. Totoo po yun. Sa mga handaan, di ba kapag tayo iniinda, kinikilala natin sino ba ang inimbita? Bakit inimbita? Ano ba yung pagsasalu-saluhan? Ano ba yung okasyon? Walang sapilitan na pumupunta sa isang handaan. Kung hindi ka iimbitahin, pupunta ka ba? At kapag tayo naman inimbita ay masayang-masaya tayo dahil hindi lang basta pagkain, ngunit isang samahan ang aabutan natin dito. Sa aming pong pamilya, ang nanay ko po ay busy sa maliit na negosyo namin. Siya po ay mamamalengke ng madaling araw. Kapag uwi ay dala niya na lahat ng kanyang mga lulutuing pagkain. Kasama ni rin na dito yung mga paninda. At ang gagawin pa po niya, lulutuin niya na sa umaga yung pagkain namin sa maghapon. Yung almusal, miswa, itlog, tuyo o hotdog. Yung tanghalian, adobo, pritong isda, sinabawang gulay. Yung hapunan, minudo, piniritong talong, o adobong gulay. Kaya ang gagawin po namin sa umaga, maghahain na lang kami ng mga plato, kutsara, tinidor, baso, tubig. Minsan po ay maglalagay ng prutas. Yun lamang ang kontribusyon namin. Samantalang ang nanay ko, nailuto niya na lahat ng kakainin namin. Madalas pa, dahil almusal, kakainin ng almusal at pagpasok sa eskwela o sa trabaho, i-empake namin bilang baon yung tanghalian. At aasahang yung hapunan ay aming madadatnan. Pero minsan, pag mahuhuli na ng uwi, babaunin ko na rin pati ang hapunan. Masaya ang nanay ko pag kumakain kami at nauubos namin ito. Kasi ito yung kanyang love language, ang maghanda ng makakain masarap. Kami ng tatay ko at kaming magkakapatid. Mas sasama pa ang loob nito kung hindi mo magagalaw yung pagkain. Ganito rin ang Panginoon sa atin. Nakahanda na sa mesa ang grasya. Ang tanong lang, paano natin ito tinatanggap? Paano rin natin ito ibinabahagi sa iba? Kasi madalas iniisip natin, hindi naman ako karapat-dapat sa grasya ng Diyos. Masyado akong makasalanan. At parang wala akong kapwa-tao. Pero laging naririyan ng Diyos, nakahanda ang kanyang awa. Tayo nang lumapit sa Kanya at maging bahagi ng napakalaking handaan ito. Handaan hindi lamang nakakabusog ng puso, kundi nakabubusog ng kaluluwa. O, mga kapadong,
Nakapagsimba ka ba? Naging bahagi ka ba ng Eucharistia? Sana nga po. At dito po sa atin, alam natin sa likod ng bawat karanasan ay may pag-asa at kwentong pwedeng magbigay ng inspirasyon. Ang bawat kwento po ay may tahanan dito. Kaya tara, ikwento mo kay Padong.